Maligayang panonood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang mystery thriller film na may pamagat na Leave the World Behind. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang lugar ng New York kung saan ang isang lalaking nagngangalang Clay Sanford ay nagising mula sa kanyang pagtulog. Napansin niya ang kanyang asawa na si Amanda na nagmamadaling nag-impake ng kanilang mga gamit kaya napaisip siya kung ano ang nangyayari. Di nagtagal ay sinabi ni Amanda na nag-book siya ng ticket para sa pamilya sa Long Island para sa susunod na linggo. Tuwang-tuwa si Clay nang marinig ito dahil kailangan din niya ng pahinga mula sa kanyang abalang buhay. Gayunpaman, nang magtanong siya tungkol sa dahilan ng biglaang bakasyon, ay sinabi ni Amanda na napupuot siya sa mga tao at gusto niyang lumayo sa kanila sandali. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga karekap sa panahon ng paglalakbay kung saan ipinakilala sa atin ang kanilang teenager na anak na lalaki na si Archie at maliit na anak na babae na si Rose. Lumalabas na si Rose ay isang malaking tagahanga ng palabas sa TV na may pamagat na Friends at tuwang-tuwa siya habang nanonood nito. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa mansyon kung saan sila nagpapalipas ng linggo. Ito ay isang magandang property na may pool at isang malaking likod bahay. Napansin ni Clay ang ilang malalaking alak sa cabinet, ngunit mukhang nakalak ito. Kaya napagtanto niya na ang mga alak ay hindi para sa kanila. Nang maglaon ay pumunta si Amanda sa lokal na palengke para bumili ng mga grocery. Nang pabalik na siya ay napansin niya ang isang may balbas na lalaki na nag-iimbak ng maraming pagkain at mga emergency supply na magtatagal ng mahabang panahon. Napansin ito ni Amanda na kakaiba, ngunit pinili niyang huwag pansinin ito at umalis. Pagsapit ng hapon, ang pamilya ay tumungo sa dalampasigan para magpahinga. Natutuwa si Amanda na makitang mas kakaunti ang mga tao kumpara sa lungsod. Habang ang lahat ay abala sa kanilang mga aktibidad, ay itinuro ni Rose ang isang napakalaking barko na papalapit sa kanila. Hindi siya pinapansin ng pamilya at iniisip na isa lamang itong normal na barko na pangkargamento. Ngunit, papalapit ito ng papalapit na nagpapaunawa sa kanila na parang may mali. Dahil dito, ay naalarma sila at mabilis nilang kinuha ang kanilang mga gamit at tumakbo palayo. Ang ibang mga tao sa dalampasigan ay nagmamadali ring tumakas na nagdulot ng ganap na kaguluhan. Hindi nagtagal ay nakapunta ang barko sa baybayin at tuluyang tumigil. Isang nalilitong Clay ang nagtanong sa isang security guard kung ano ang nangyayari, kung saan ipinahayag ng gwardiya na mayroong 3 katulad na mga insidente ang naganap sa lugar na ito. At ito ay dahil hindi gumagana ang mga GPS ng barko. Pag-uwi ng pamilya ay sinubukan ni Amanda na maghanap ng impormasyon tungkol sa insidente sa barko, ngunit natuklasan niyang hindi gumagana ang wifi at TV. Nag-aalala siya tungkol dito, ngunit nag-iba ang kanyang kalooban nang mapansin niya ang kanyang mga anak na masayang naliligo sa pool. Napansin din ng mag-asawa ang isang paris ng usa sa kanilang likod bahay na binibigyang kahulugan ni Clay bilang isang magandang tanda. Kinagabihan, pagkatapos matulog ng mga bata, sina Amanda at Clay ay nag-enjoy ng alak at naglalaro ng Jenga. Ngunit, naputol ang kanilang romantikong sandali nang makarinig sila ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Ipinapalagay ni Clay na ito ay isang intruder, kaya kumuha siya ng sandata at maingat na tumungo sa pintuan. Ngunit nang buksan nila ito, ay laking gulat nila nang makita nila ang isang lalaki at isang babae. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si George at sinabing ang babae ay ang kanyang anak na si Ruth. Pagkatapos ay isiniwalat niya na siya ang may-ari ng bahay kung kanino nakipag-ugnayan dati si Amanda sa pamamagitan ng email. Nang marinig ito ay naghinala si Amanda dahil hindi pa niya nakilala ang lalaki, ngunit pinapasok pa rin siya ni Clay. Pagkatapos ay nagsimulang ipinaliwanag ni George ang kanyang kalagayan. Ibinunyag niya na sila ay nagmamaneho pa uwi mula sa isang konsyerto nang biglang nagkaroon ng blackout sa buong lungsod. Gusto nilang magtungo sa kanilang apartment sa lungsod, ngunit ito ay nasa ika-14 na palapag. Dahil hindi gumagana ang elevator, ay napakahirap ito para sa kanila na makapunta kaagad sa kanilang apartment dahil may karamdaman na si George sa kanyang tuhod. Kaya naman, nagpasya ang dalawa na pumunta sa kanilang pangalawang bahay. Nag-aalangan si Amanda na payagan silang manatili dahil hindi niya alam kung sila ang tunay na may-ari. Gayunpaman, nagalit si Ruth at iginiit na ito ang kanilang tahanan at hindi sila basta-bastang mapapaalis ng ganoon na lang.
Ilang sandali pa ay ginamit ni George ang kanyang mga susi para buksan ang nakalak na cabinet kung saan makikita natin karekap ang isang subre at ang isang baril. Kumuha siya ng $1,000 na cash mula sa subre at ibinigay ito kay Amanda bilang 50% na refund. Nangako siya na isang gabi lang ito at sa basement sila matutulog. Dahil sa laki ng halaga ay pumayag si Clay, ngunit naghihinala pa rin ang kanyang asawa. Pagkatapos nito ay sinimula ni Amanda na tanungin si George at nagtanong tungkol sa kanyang asawa. Siya ay tumugon na siya ay isang art dealer at kasalukuyang nasa isang paglalakbay sa Morocco. Nag-aalok din siya ng mamahaling alak na agad namang tinanggihan ni Amanda. Gayunpaman, hindi ito nakikita ni Clay bilang isang malaking bagay at sabik na tinanggap ang inumin. Pagkatapos ay tinanong ni Amanda kung si George ay may anumang ID, ngunit sinabi niya na hindi niya sinasadyang naiwan ang kanyang pitaka sa konsyerto sa panahon ng blackout commotion. Dahil dito ay lalo pang naghinala si Amanda, ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pa ay nagambala sila ng isang malakas na ingay na nagmumula sa TV. Ito pala ay isang anunsyo mula sa pamahalaan ng US na nagdideklara ng state of emergency, ngunit hindi tinukoy kung ano ang dahilan. Nagulat nito si Amanda at napagtanto niyang kritikal ang sitwasyon. Kaya naman, sa kalaunan ay pumayag siyang hayaan ang dalawa na manatili sa basement. Pagsapit ng hating gabi ay nagkaroon ng update ang TV na nagpapakita na ang bansa ay nasa ilalim ng cyber attack. Ngunit dahil mahimbing ang tulog ng lahat ay hindi nila napapansin ang balita. Kinaumagahan ay nilapitan ni Rose ang kanyang natutulog na ina at sinabing hindi niya mapapanood ang huling episode ng Friends dahil wala silang wifi. Umalis si Amanda sa silid at tiningnan ang kanyang cellphone. Napansin niya ang ilang mga notification tungkol sa blackout at isang pag-atake ng pag-hack. Dahil dito ay agad niyang ginising ang kanyang asawa upang ipaalam sa kanya ang balita. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang mga notification ay biglang nawala. Maya-maya ay bumaba si Amanda para mag-almusal at nasalubong niya si Ruth. Bagamat pareho silang inis na makita ang isa't isa, ay sinubukan nilang gumawa ng ilang maliit na usapan. Nagtanong si Ruth tungkol sa propesyon niya at ng kanyang asawa, kung saan ipinahayag ni Amanda na pinangangasiwaan niya ang kanilang negosyo habang nagtatrabaho si Clay bilang isang propesor sa university. Sa sandaling ito karekap ay sumali rin si George sa usapan. Binanggit ni Amanda ang balita tungkol sa pag-atake ng pag-hack, ngunit tiniyak ni George sa kanya na malamang ay may ilang teenager na hacker ang nanggugulo. Samantala, nag-aalala si Ruth sa kanyang ina na dapat ay nasa biyahe na pauwi. Tiniyak sa kanya ni George na malamang ay okay lang siya at babalik siya sa lalong madaling panahon. Dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas, ay nagpasya silang bisitahin ang isa sa kanilang mga kapitbahay upang malaman kung may alam ba sila. Pagsapit ng hapon karekap, ay nagmaniho si Clay sa bayan upang kumuha ng pahayagan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na hindi gumagana ang GPS. Napakatahimik ng mga kalsada at walang bakas ng mga tao kahit saan. Naligaw si Clay ng ilang minuto at nagpupumilit siya na mahanap ang lugar pabalik. Hindi nagtagal ay isang Mexican na babae ang lumapit sa kanya at naghisteryosong humingi ng tulong. Hindi maintindihan ni Clay ang salita na sinasabi niya kaya hindi niya ito pinansin at nagmaneho. Umiiyak ang babae at nagmamakaawa sa kanya na bumalik, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Habang nagmamaneho si Clay ay nakatagpo siya ng nakakagulat na tanawin. Nakakita siya ng isang drone na naguhulog ng mga pulang papel sa gitna ng kalsada. Ito ay nagpabigla sa kanya at sinubukan niyang makatakas, ngunit kalaunan ay mas dumami pa ang pulang papel. Sa ibang eksena karekap ay napansin ni Rose ang isang usa sa kagubatan at sinabi niya ito sa kanyang kapatid. Pagkatapos, ang dalawa ay pumunta sa kakahuyan. Nabigo silang mahanap ang usa, ngunit nakatagpo sila ng isang lumang bahay. Sa takot ay nagpasya ang magkapatid na umalis, ngunit si Archie ay nakagat ng isang bag sa daan. Sa ibang lugar karekap ay dumating si George sa bahay ng kanyang kapitbahay, ngunit walang nakitang tao doon. Bumaba siya sa garahe at natuklasan ng isang satellite phone at sinusubukan niyang gamitin ito para tawagan ang mga otoridad. Ngunit hindi ito gumagana. Kasunod nito ay lumabas siya sa bahay at dahang-dahang tumungo sa kalapit na dalampasigan. Si George ay natakot nang makita niya ang isang kamay na nailagay sa buhangin kasama ng iba pang mga labi ng tao. Makalipas ang ilang segundo ay napansin niya ang isang eroplano na direktang papalapit sa kanya. Si George ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya at halos hindi na ito makalabas ng buhay habang ang eroplano ay bumagsak at sumabog. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa bahay at sinabi kay Amanda na ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa naisip niya. Binunyag niya na ngayon lang siya nakakita ng pag-crash ng eroplano at kahit na ang satellite phone ay hindi gumagana, na nangangahulugan na ang mga hacker ay nahack na ang lahat ng satellite sa labas ng komisyon. Maya-maya lang
ay biglang sumabog ang isang nakakatusok at mataas na tunog na naging dahilan para mapaungol ang lahat sa sakit. Nagpatuloy ito ng ilang sandali at pagkatapos ay hindi maipaliwanag na huminto. Sa resulta ng insidenteng ito karekap, ay nagsimulang maging paranoid si Amanda at naiisip niya ang iba't ibang mga senaryo tulad ng mga alien invasion at kung ano-ano pa. Binanggit din niya na nakita niya ang isang may balbas na lalaki sa palengke kahapon na bumibili ng toneladang mga supply at pagkain. Inalan niya na alam ng lalaki kung ano ang nangyayari. Nang marinig ito, ay inihayag ni George na ang lalaki ay ang kanyang kontratista na si Danny na siyang self-proclaimed na survivalist na laging handa sa mga sitwasyon na tulad nito. Sa sandaling ito ay nakauwi na rin si Clay at maluwag na niyakap niya ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa drone at ipinakita sa kanila ang pulang papel na nahulog kanina. Ang papel ay may Arabic na teksto na hindi nila naiintindihan. Ngunit ipinaliwanag ni Archie na naglalaro ng maraming video game na ang ibig sabihin nito ay Death to America. Nang marinig ito ay nagpa siyang umalis kaagad ang pamilya. Nagbabala si George na ang pagpunta sa lungsod ay lubhang mapanganib, ngunit kailangan nilang makipagsapalaran. Hindi nagtagal ay nagmaneho ang pamilya, ngunit wala ni isang tao ang nakasalubong nila sa kalsada. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang hadlang sa kalsada kung saan nakapila ang toneladang mga sasakyan. Lumabas si Amanda upang mag-imbestiga at may napansin siyang kakaiba. Lahat ng mga nag-crash na sasakyan ay mga bagong Tesla na walang anumang driver. Ilang sandali pa ay nakita ng mag-asawa ang isa pang sasakyan na paparating sa kanila. Nasasabik si Clay at iniisip na sa wakas ay makakausap na niya ang isang tao, ngunit napagtanto ni Amanda na autopilot lamang ito. Kaya mabilis silang pumasok sa loob ng kanilang sasakyan at nagmaneho at iniiwasan nila ang daang-daang mga Tesla. Pagkatapos ay bumalik sila sa mansyon ni George dahil ito lang ang tanging safe house para sa kanila ngayon. Pagsapit ng gabi ay nagkita sina Clay at Ruth sa tabi ng pool at nagkaroon sila ng sesyon sa paninigarilyo. Sa panahong ito ay sinubukan ng babae na makipag-flirt sa kanya at nagtanong kung nagkaroon na ba siya ng good time sa sinuman sa kanyang mga estudyante. Tumawa si Clay at inamin na hindi siya ganoong klase ng tao. Pagkatapos ay binago niya ang paksa at isiniwalat ang tungkol sa babaeng Mexican na nakilala niya kanina. Sinabi ni Clay na nakonsensya siya dahil hindi niya ito natulungan. Binanggit din niya ang napakalaking barko na napadpad sa baybayin ilang araw na ang nakalipas. Ikinasindak ito ni Ruth at nagsimula siyang maniwala na ang bansa ay nasa ilalim ng pag-atake ng mga terorista. Sa sandaling iyon ay isang kawan ng mga flamingo ang dumapo sa pool at naiwan silang dalawa na naguguluhan. Sa kabilang eksena karekap ay nagbabanding sina Amanda at George at humihingi siya ng paumanhin sa paraan ng pakikitungo niya sa kanya kanina at agad naman siyang pinatawad ng lalaki. Pagkatapos ay tumugtog siya ng ilang musika at nagsimulang sumayaw ang dalawa at nagsaya. Magkalapit sila at magkayakap, ngunit itinuro ni Amanda na pareho silang lasing at kasal. Pumayag si George at sinabing mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Gayunpaman, natatakot siya na malamang ay patay na ito at nagsimulang umiyak. Sa sandaling ito karekap ay muling tumunog ang high-pitch na tunog na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Kinaumagahan ay nagising si Amanda at natuklasan na may sakit si Archie. Hindi lang ito normal na sakit dahil ang kanyang mga ngipin ay biglang nalalagas at siya ay nagsusuka ng dugo. Nagpadala ito kay Amanda sa isang estado ng takot at nagpasya siyang dalhin ang kanyang anak sa isang malapit na ospital. Gayunpaman, itinuro ni George na hindi ito magiging posible sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa halip ay nag-alok siya na dalhin ang bata kay Danny na maaring may ilang mga medikal na supply. Nang maghanda si George na umalis ay napagtanto ng grupo na nawawala si Rose. Nagpanik ang lahat at iminungkahi ni Archie na maaring nasa shed ang babae na natagpuan nila sa kagubatan. Nagpasya si Amanda na hanapin siya habang sina Clay at George ay pumunta sa lugar ni Danny kasama ang may sakit na batang lalaki. Nakiusap si Ruth sa kanyang ama na huwag umalis, ngunit tiniyak ng lalaki sa kanyang anak na magiging maayos siya. Iniling din niya kay Ruth na tulungan si Amanda kung saan nag-aatubili ang kanyang anak na sumang-ayon. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawang babae sa shed, ngunit nakitang wala itong tao. Iminungkahi ni Ruth na bumalik sa bahay, ngunit lalong nadismaya si Amanda at sinisigawan niya ang babae. Ito ay humantong sa isang pagtatalo at sa kalaunan ay napaiyak si Ruth. Inakusahan niya si Amanda bilang isang cold-hearted na tao na ang tanging pamilya lang niya ang kanyang iniisip. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ruth na malamang napatay niya ang kanyang ina at maaring hindi na bumalik ang kanyang ama. Nang marinig ito karekap ay sumama ang loob ni Amanda at inamin niyang may problema siya sa pakikipaghalubilo sa ibang tao. Sinabi niya kay Ruth
na nagmamalasakit siya sa kanya at humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa. Kasunod nito karekap ay lumabas sila sa cabin at nakita nila ang daang-daang nakakatakot na usa na nakatingin sa kanila. Lumapit sa kanila ang Alpha na parang gusto na itong umatake. Ngunit ang dalawang babae ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga at natakot nito ang mga hayop at tumakas sila palayo. Sa kabilang banda, ang mga lalaki ay dumating sa lugar ni Danny upang humingi ng tulong. Gayunpaman, nakakagulat na tinutukan niya sila ng baril at inihiling na umatras sila. Ipinaliwanag ni George ang kalagayan ni Archie na nagsasabing siya ay may malubhang sakit na nangangailangan ng agarang tulong. Ngunit, tumanggi si Danny na magbigay ng anumang gamot. Nangangatwiran siya na ang kanilang bansa ay nasa state of calamity at mayroon ding siyang pamilyang pinoprotektahan. Nag-alok pa si Clay sa kanya ng $1,000, ngunit tumanggi ang lalaki na nagsabi na ang pera ay wala ng halaga sa ngayon. Binantaan niya sila na umalis, ngunit ang desperado na si George ay bumunot ng baril at iginiit na hindi sila uuwi hanggat hindi nila nakukuha ang gamot. Nagsimulang sumiklab ang tensyon at halos magbarila na ang dalawa. Ngunit gayunpaman ay nakialam si Clay sa tamang oras at pinakalma sila. Inaamin niya na isa siyang walang kwentang tao pero hindi niya hahayaang mamatay ng ganito ang kanyang anak. Ipinaliwanag pa ni Clay na sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay iisa ang kanilang pagkakatulad na ang pagnanais na maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Sa wakas ay nakumbinsi si Danny at pumayag siyang ibigay ang mga tabletas kapalit ng pera. Pagkatapos nito ay bumalik ang mga lalaki sa kotse at ipinaalam ni George kay Clay na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa naisip nila. Ipinaliwanag niya na minsan ay sinabi sa kanya ng isang lalaking militar ang tungkol sa 3 hakbang ng pagmaneobra upang ibagsak ang isang gobyerno mula sa loob. Ang unang hakbang ay upang ihiwalay ang populasyon na nangangahulugan na putulin ang lahat ng komunikasyon. Ang ikalawang hakbang ay lumikha ng nakasynchronize na kaguluhan na nangangahulugang maling impormasyon tulad ng kakaibang pulang papel. At ang huling hakbang ay digmaang sibil kung saan ang mga tao ay magsimulang mag-away sa kanilang sarili. Binigyang diin ni George na anuman ang mangyari ay hindi sila dapat maglaban sa isa't isa. Sa ibang lugar karekap ay hinahanap pa rin ni Amanda at Ruth si Rose nang bigla silang huminto para tumingin sa malayo. Natatakot silang nanunood habang binobomba ang Manhattan at isang kaguluhan ang sumabog sa buong lungsod. Sa huling eksena karekap ay makikita natin si Rose na pumasok sa isang mansyon at kumakain siya ng masarap na pagkain ng mag-isa na walang pakialam sa mga nangyayari. Naririnig pa niya ang boses ng kanyang ina sa di kalayuan, ngunit hindi niya ito pinapansin at pumasok pa sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Rose ang isang bunker na nilagyan ng lahat ng maaaring kailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, kagamitan sa gym, aklat at maraming supply. Gumagana rin ang internet at ang pag-update ng balita ay nagpapakita na ang White House ay inatake na ng masasamang armadong pwersa. At hindi lang iyon, ang antas ng radiation din ay tumaas ng husto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Rose ang lahat ng ito habang nakikita niya ang isang koleksyon ng mga DVD na may pelikula ng Friends. Pinanood niya ang pelikula na walang pakialam sa mga nangyayari at dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!